Ano siya, 3 taon na siya. Bakit ngayon lang niya napuna yan eh? Ang budget siya unang titingin. Siya nagpapa-implement sa Senate at Congress. Dapat alam niya yan, hindi niya alam. Mahirap presidente yan, hindi niya alam. So, gagawin po kayo na manatili sa pwesto si Pangulong Bongbong kung mapapakulong niya po lahat ng kapatunayang parang? Paporm mo ba kayo na manatiling Pangulo si BBM kung mapapakulong niya lahat ng po ng kapatunayang parang? Patunayan niya, pero palagay mo hindi niya magagawa. Paano niya makukulong ang pinsan niya? Pakulong mo muna kung mapakulong niya. So, kung sakali pong pakinggan ni Pangulong Bongbong yung panawagan niyo na bumaba rin po siya bilang Pangulo, sino po ang nakikita niyong papalit para mag-lead po ng ating bansa? Ako, wala akong nakikita. Dapat mamulo sa atin, walang interest sa pera. Karamihan ang downfall ng mga leaders natin is greediness. Hindi sila nakukontento. So, kung magiging agaran nga po yung pagpapababa sa Pangulo, ano pong mangyayari sa ating bansa? Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Mag-meeting ang mga military, police, officials, religious organizations. Marami naman matitindong Pilipino. I-include mo yung mga negosyante ng J-Prop. So, parang sinasabi niyo po, ang magiging papalit kay Pangulong Bongbong ay yung ihahalal na Mag-usap muna lahat para palitan natin ang kutse, kumbaga sa kutse. Dahil ang Pilipinas, parang ang administrasyon nila parang kutse yan, maski anong repair, maski overhaul mo, ganun pa rin, dinaandar. Kasi lang po, Pag nilang ipilit pa. mensahe niyo naman po kay Martin Romualdez. Well, wala akong masabi dyan dahil kaibigan ko yan. So, bahala sila sa nila. Sir, kaibigan nyo, pero naniniwala ba kayo na nasa likod din siya ng katiwalian ng mga anomalyang ito, ng flood control projects? Sabi nun eh. Hindi sir, mas Alikaw. tinatanong ko po kayo, baka magandang manggaling sa inyo po. Ha? Naniniwala po. Naniniwala po ba kayo sir, na siya ang nasa likod ng mga anomalyang proyekto ito, katiwalian? Naniniwala ko sa sarili ko. But hindi ko alam kung Kap, live po tayo sa DCRH Worldwide. Kap, yung suporta niyo po kay Pangulong BBM, inurong niyo na, inatras niyo na. Ano po ang... wala na, pati mga lumang mga loyalist, umatras na lahat. Nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, ang laking tulong sa atin ng China. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong hindi sila. Wala tayong laban dyan, ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan, pag dinero tayo. Nabanggit niyo po kanina, Gop, na yung unang iimbestigahan ng yung kanyang lugar doon sa Ilocos Norte, kaugnay sa mga anomalya. Ano po ang observation niyo po dito? Kung ano, Yung sabi mo kanina, una imbestigahan yung Ilocos Norte. Bakit? eh siya Pangulo eh. Siya nagsabi na may... Patingin lang po dito sa camera. May katiwalian, flood control. Eh yung mga nauhuli ngayon na may ghost project at may katiwalian, sila rin ang contractor nila. So ibig sabihin, kilala nila. Bakit matuloy yan? At haba, nabanggit nyo kanina yung sa Bicol region, sino po ba ang nando doon? Ang most talagang sangkot doon. Saldi ko. Hindi doon siya ng congressman, ewan ko paano napunta ron. Garoon pa o basta siya ang congressman doon. Okay, last on my part, ano po ang panawagan nyo ngayon sa taong bayan? Nanawagan po ako ng katahimikan na revolusyon para sa kinabukasan ng mga kabataan. Mga politician, this is not the time na mag-ambisyon sila. Ngayon alam na nila na buwabagsak itong barko ni BBM. Magmumulaan na sila. Huwag muna inantayin natin. Tapos i-involve natin lahat. Yung majority, kaya sinabi ko kanina, military, police, religious organization, mga negosyante ng sino. So,
Marami naman magagaling na Pilipino. So magtanong muna tayo. Hindi yung pabigla-bigla tayo magpalit tapos corruption. So wala, no political colors. Yung walang political po. Okay, thank you very much. Thank you. Last question, bro. Last time. There you have the microphone. Go. Malitawan ko. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Governor Chavik Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirerespeto din, although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Espinosa. Nirerespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos mo nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuliksain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Go! Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavik Singson. Salamat po. Maraming po salamat sa inyo na. Ayun. Mangyari po sana